Hoy mga kaibigan at mga kapatid, sa mga oras na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isa pinakamahalagang mensahe na ang pinakapangunahing sanhi ng sakit ngayon ng tao ay dahil po sa pagkain. Kaya po mga kaibigan, mayroon po tayong aklat na pinamagatang Healthy Foods, Healthy Lives. Ayon po sa pag-aaral mga kaibigan at mga kapatid, ang pinakapangunahing sanhi ng mga sakit ngayon sa tao ay ang mga klase ng pagkain na kinakain po ng tao. Gusto po ng tao, mga kaibigan, na maging malusog po siya. Pero ang problema, ang kanya pong ipinasok sa kanyang kalusugan o sa kanyang katawan ay ang mga pagkain na nagbibigay ng sakit sa kanya pong katawan. Kaya po mga kaibigan at mga kapatid, yun po ang dahilan na siya po ay nagkasakit at ito po'y nagiging problema sa kanyang sarili at hindi lamang sa kanyang sarili, pati na ang kanyang sambahayan. Kaya dapat po, pagka tayo po ay nagnanais at nagnanasang magkaroon ng mabuting kalusugan, alamin po muna natin ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit ang isang tao. So, ayon po sa pinakapangunahing sanhi ng pagkakasakit ng tao ay dahil sa uri ng kanyang mga kinakain na ipinapasok niya sa kanya pong katawan. Halimbawa po mga kaibigan at mga kapatid, ang binabanggit po sa aklat ng 8 Secret of Healthy Living, ang pinakapangunahin na sanhi ng pagkakasakit ng tao ay dahil sa kanya pong ipinasok sa kanyang katawan na klase ng pagkain. Kaya mayroon pong libro na ang librong iyon ay pinamagatan pong Council on Diet and Foods. Ito po yun mga kaibigan at mga kapatid. Nagka-council, ibig sabihin nag-a-advise o nagpapayo sa atin kung ano po ang dapat na kainin at ano po ang dapat na ipasok sa ating katawan. Dahil kapag nakapasok po yan sa ating katawan, mga kaibigan at mga kapatid, ayon po sa pag-aaral, hirap na po natin yung ilabas ang mga nakapasok na hindi mabuti sa ating pong kalusugan. Kaya tandaan po natin mga kaibigan, ang pinakapangunahing at sanhi ng pagkakasakit ng tao ay dahil sa kanya pong kinakain o ipinapasok sa loob ng kanyang katawan. Mga kaibigan at mga kapatid, isa pang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pagkakasakit ng tao. Dahil sa pagkakaalam niya, ang sakit na kanya pong nararanasan ay magagamot sa pamagitan po ng mga gamot na nabibili sa botika. Ang totoo po yan mga kaibigan at mga kapatid. Ang gamot sa botika na ating pong binibili ay nagpapalala ng ating pong sakit o nagpapalubha ng karamdaman sa ating pong kalusugan o sa ating pong katawan. Kaya mayroon tayong libro na ito po ay pinamagatang The Ministry of Healing na tinatakil po niya mga kaibigan at mga kapatid. Hindi sana lalala ang ating pong sakit kung ating pong ina-apply ang mga natural na pagpapagaling sa ating pong naranasang sakit. Kaya mayroon po tayong mga aklat na ito po ang Healthy Livings, 8 Secrets of Healthy Living. Kumplito po mga kaibigan at mga kapatid ang bayan ng Diyos sa mga counsel kung papaano panatilihin ang mabuting kalusugan. Ang problema po natin lang ay kulang po tayo sa pagkakaroon ng kaalaman o kaya'y pagkakaroon po ng determination na malaman ang mga bagay na ito at isa pa ay yung pong pagkaroon ng motivation sa ating sarili na magagawa yung mga bagay na natanggap nating mga kaalaman na makakatulong sa ating pong kalusugan. Kaya aki pong isummarize ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao. Number 1, kakulangan sa kaalaman. Number 2, kakulangan sa pag-practice sa kaalaman na kaniyang natutunan. At pangalawa, kakulangan sa tinatawag na determination na magawa ang mga bagay na maging malusog po tayo. At pang-apat ay yung pong motivation na talagang ating mamotivate
yung pong ating kalusugan na mapanatili at mapapabuti ito. So, ang mga iyong binanggit ko na 4 mga kaibigan at mga kapatid, matutulungan po tayo kapag mayroon po tayong mga aklat na tulad na itong Counsels on Food and Diet o kaya Counsel on Diet and Foods. And then, itong aklat na The Ministry of Healing at yung aklat din na ito na It's Secret of Healthy Living. At itong pang-4 na aklat, ito pong Healthy Foods, Healthy Lives. Tandaan, ang pinakapangunahing sanhi ng karamdaman ngayon na ating nararanasan sa ating pong mga buhay ay ang ating pong mga pagkain o mga ipinasok sa loob ng ating pong katawan. Tandaan, kapag ito'y napasok na sa ating pong katawan ang ating kinakain, mahirap na po itong ilabas at mabawi pa. Kaya mayroon po tayong Counsel on Diet at mayroon po tayong tinatawag na The Ministry of Healing. Kapag ka nagkasakit na, ano ang dapat po nating gawin? At kung hindi pa nagkasakit o kaya nagkasakit na, ano ang dapat nating pagkain na dapat panatilihin? At kung tayo po ay malakas at masigla, kailangan po nating ito ang gagawin, ang 8 Secret of Healthy Living. Ito ay mga pag-i-introduce ng mga aklat na dapat nating gawin ito. Tandaan ha, ang 4 na kailangan po natin para mapanatili ang ating pong kalusugan na mabuti, magkakaroon po tayo ng tinatawag na determination, motivation, at isa pang i-exercise ang mga kaalamang ito at ating pong i-exercise o kaya ating alamin din ang mga kaalaman. So mga kaibigan at mga kapatid, salamat sa inyo pong pakikinig. God bless mga kaibigan.